Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Sa aklat ni Daniel, tumanggi sina Shadrach, Meshach at Abednego na sambahin ang gintong estatwa ni Haring Nebuchadnezzar. Nanatili silang tapat sa Diyos kahit nang bantaang silang patayin. Itinapon sila sa naglalagablab na pugon, ngunit hindi sila napinsala. Pinangalagaan sila ng presensya ng Diyos. Sa John 8, ipinaalala ni Jesus na ang tunay na alagad ay nananatili sa kanyang salita, sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Wika niya. Ito ay may kaugnayan sa isang pag-aaral tungkol sa matibay na ugnayan na natuklasan ang mga taong may malakas na suporta mula sa pamilya, kaibigan o komunidad ay mas kayang lampasan ang mga pagsubok kung paano ang malapit na ugnayan ay nagbibigay ng lakas. Ganon din ang ating ugnayan sa Diyos, mga kapatid. Ang ating ugnayan sa simbahan. Ito ang nagbibigay sa atin ng tibay sa gitna ng pagsubok. Hindi nag-iisa ang 3 kabataang lalaki sa aklat ni Daniel. Magkasama silang naninindigan sa pananampalataya at mismo ang Diyos ang kasama nila sa pugon. Ganon din, tinatawag tayo ni Jesus na manatili sa Kanya upang magkaroon ng matibay na ugnayan ng katotohanan at pag-ibig. Kapag tayo ay nahaharap sa pagsubok, napapalakas tayo ng grasya ng Diyos at ng suporta ng ating pananampalatayang pamilya. Tanungin natin ang ating mga sarili, sino ang kasama natin sa ating espiritual na paglalakbay? Matibay ba ang ating ugnayan kay Kristo at sa Kanyang simbahan? Sa panahon ng pagsubok, manatili tayong matatag dahil kailanman ay hindi tayo iiwan ng Diyos. Ang tunay na kalayaan ay hindi nakasalalay sa pagiging mag-isa, kung hindi sa malalim na koneksyon kay Kristo at sa Kanyang bayan. Amen.